Eto mga sangkay, alamin po natin itong matindi at malaking nadiskubre nila Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Hello guys, magandang oras po sa lahat ng mga nanonood ngayon. Especially yung mga solid sangkay na andito ngayon. Good day. So sa mga hindi po nakakapag-subscribe dyan, ano pang hinihintay nyo? Tayo po mga sangkay, 1.38 million subscribers na. Parami po tayo ng parami dito sa YouTube. Kaya naman kung ikaw hindi pa po nakakapag-subscribe, ano pang hinihintay mo? Subscribe muna itong mga sangkay. Makikita nyo po yung subscribe button sa ibaba. Pindutin nyo lamang po yan, tapos i-click nyo yung bell at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Sa mga solid sangkay dyan, mag-comment po kayo ng hashtag solid sangkay kasama po ang inyong mga lugar. Okay? Binabati ko po kayong lahat. Alright, eto kasi mga sangkay. May matinding pasabog sila PBBM ngayon. May malaking na-discover. Eto mga sangkay, panuorin po natin. Aabot daw sa 178 million na halaga ng smuggled frozen mackerel. Nasabat daw mga sangkay. Panuorin po natin, ano ba itong nadiskubre ng ating otoridad? Kasama pa po si PBBM. Nasabat ang aabot sa 178 million pesos na halaga ng smuggled frozen mackerel sa Manila International Container Port sa Tondo, Maynila. Uy, sa Tondo. Personal yang ininspeksyon ni Pangulong Bongbong Marcos, lalo't ito raw ang unang nasampulan ng paglabag sa Anti-Agricultural Sabotage Act. Ayan na ha. Baka sabihin na naman ng iba, mga sangkay, ano ba itong presidente natin? Wala namang ginagawa. Nakita nyo ng mga sangkay? Kahit pa paano matuto naman po tayong tumingin kung mayroong ginagawa o wala. Ngayon, siyempre, para sa mga anti-Marcos, wala pa rin kwenta itong ginagawa ng pamahalan. Di bahala po sila. Problema na po nila yan, mga sangkay. Basta tayo, ulitin ko, gitna po tayo sa mga away ng mga politiko. Pero pagdating sa gobyerno natin, tayo po ay pro-government. Kung paano po tayo naging pro-government ng panahon po ni Tatay Digong, ganun din pong ginagawa po natin sa panahon ni PBBM. Bakit? Yun naman po talaga yung tama. Diba? Sa mga Kristiyano dyan, dapat matuto tayong sumunod sa mga namamahala. As long as hindi pinapakialaman yung ating faith kay Lord. Alright, so eto na nga. Tingnan po natin, ano ba itong na-discover nila PBBM? Nasa frontline ng balitang yan, si Elaine Fulgencio. Mismong si Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang bumisita sa Manila International Container Port sa Tondo, Manila para inspeksyonin ang mga container na naglalaman ng mga nasabat na frozen mackerel nitong October 18. Ang 21 containers galing daw sa China at walang kaukulang sanitary import clearance. Nako po, galing sa China na naman. Ano ba meron mga sangkay? At pagdating sa mga illegal na mga gawain, bakit galing lagi sa China? Ganun ba ka? Well, marami naman akong kilalang mga Chinese. Mga kaibigan ko po yung iba. Matitino. Mababait. Sobra, mababait. Pero marami din po talaga. Aminado po tayo. May mga topak po talaga mga sangkay yung iba O marami sa kanila. Kita nyo. Ngayon, syempre, may mga Pinoy dyan na nag-aangkat. Ini-smuggle po nila itong mga produkto na ito. Mula sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR. Kamakailan lang nang pirmahan ni Pangulong Bongbong Marcos ang Anti-Agricultural Economic Sabotage Act na nagpapataw ng mas mabigat na parusa para sa mga sangkot sa smuggling at hoarding. Ito na yung pinakauna na magiging kaso sa ilalim ng ating bagong Anti-Agricultural Sabotage Act. Ayan ha, nasampulan ka agad nila PBBM. Sasabihin na naman ng iba dyan, hindi, wala pa rin yan. Wala pa rin, walang ginagawa yung pamahalaan kahit may nasampulan na. Na bagong batas natin para patibayin ang sanksyon sa mga sumusubok na pumasok na hindi nagbabayad ng duty, hindi nagbabayad, smuggling. Ini-smuggling nila yung mga agricultural goods.
Malaki raw kasi ang nawawala sa gobyerno sa tuwing may mga illegal na agricultural goods na ipinapasok sa bansa. Grabe, yun o. Siyempre, smuggle nila mga sanggay para hindi po mabawasan yung ano nila dyan. Yung kikitain nila, di ba? Sinisira ang merkado dito sa Pilipinas, pinagkikitaan ng tao, wala namang bumabalik sa gobyerno at yung dapat na ibayad sa gobyerno ay binubulsa lamang. Tapos hindi na nga natin makontrol kung paano nila i-release. Dahil nakita natin, kasama na rin yan sa ibang agricultural product. Tinatayang aabot sa 178 million pesos ang halaga ng mga nasabat na isda. Laki no, mga sangkay? Sipin nyo yan. Actually, hindi lang po mga isda. Marami po yan, mga sangkay. Marami pa mga produkto. So ngayon kasi, mayroong isinagawang batas. Bago po yun, mga sangkay. Tungkol po dito sa mga agricultural, mga goods po yan, mga sangkay, yung mga product galing ibang bansa na hindi dumadaan, mga sangkay, sa otoridad. Ang ginagawa po nila, mga sangkay, pinupuslit sa mga port. Ngayon, mga sangkay, kapag hindi na bisto, edi ang laki ng kikitain nila. Sila nga daw yung sumisira sa merkado eh. Sabi po ni PBBM. At para hindi masayang, ipinasuri ang mga isda para malaman kung ligtas ba itong kainin. O, ayan, tingnan natin. Nang masigurong ligtas itong kainin, ipinamahagi ang mga isda sa iba't ibang lugar sa NCR at mga Ayun. probinsya. Very good. Very good, mga sangkay. Ganyan dapat. Nung panahon kasi ni Tate Digong, every time pa na may mga nakikitang smuggle, di ba? Ewan ko kung kanino kayo pabor. Every time na may mga nakikita po noon ng mga smuggled na mga produkto, winawasak po para walang makinabang. Pero dito, kay PBBM, pinamimigay sa mga kababayan po natin na nangangailangan. Ngayon, kayo mag-isip. Kanino ba kayo pabor? Sa nakaraang administrasyon na winawasak po ang mga katulad niya ng mga sangkay na nadidiskubre. O, ito ngayon, kay PBBM, na pinamimigay po sa mga kababayan po natin. Napakarami po niyan, mga sangkay. Lalo't naglalaro sa 250 hanggang 350 pesos ang kada kilo ng mackerel. Grabe, no? Sobrang taas. Mahal. Tipid na lang. Itabi muna yung iba. Tipid. Para sunod na araw naman. Target na maipamahagi ang mga isda sa 150,000 pamilya. O, ayan. Ayan. Nakinabang patuloy yung mga kababayan natin, di ba? Kabilang ang mga naapektuhan ng bagyo at iba pang kalamidad. Maglalaan din sa mga ospital at mga PDL sa Bucor. Nagbabalita mula O, ayan. Yan po yung matinding na-discover nila PBBM. Laki din po no? Nagkakahalaga po ng 178 million. Ibig sabihin, ganun siya karami, mga sangkay. Diyos mio, Marimar. Well, ano po ang inyong opinion sa ating napag-usapan ngayon, itong balitang ito? I-comment nyo lamang po sa ibabang inyong mga saloobin, no? Meron po pala tayong isang YouTube channel. Ito po ay Sangkay Revelation. Hanapin nyo po ito sa YouTube. Kapag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe. I-click ang bell at i-click nyo po yung all. Ang gaganda pa naman ng topic natin dito. Mga vlogs natin. Alright? So ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat po ang lahat. God bless everyone.